Hallelujah! Good morning sa bawat isa dyan, sa inyo, sa Abu Dhabi, sa Burning Bush, at saka sa Divine Word of God Christian Church sa Manila. Andito tayo upang purihin ang ating Panginoon, dakilain sa kanyang kaluwalhatian na sa habang panahon siya hindi nagbabago tapat sa pangako magpakailanman. Siya yung Diyos ni Abraham, Isaac and Jacob. Siya yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kaya purihin ang Panginoon dahil ang katapatan niya sa atin ay hindi nagbabago. Ando doon na umaasa tayo sa katagumpayan na ipinagkaloob at plano niya sa ating mga buhay. So bago tayo magpatuloy, tayo ay aawit sa Panginoon at awitin natin ang kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawan ay magpawalang hanggan. Yes, kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawan ay magpawalang hanggan. Yes, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawan ay magpawalang hanggan. Yes, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Yes, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay
nang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Yes, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Hallelujah. I give you glory, honor, and praise, Panginoon. Hallelujah, Lord. Ngayon ay dadako naman tayo sa aral sa umagang ito. At purihin ang Panginoon dahil tapat siya sa ating magpakailanman. At ang ating pag-aaralan ngayon ay ang Book of Ephesians, chapter 3, verse 1 to 13. Book of Ephesians, chapter 3, verse 1 to 13. Buksan niyo po at kung naririyan na po kayo, babasahin ko na. Doon sa Book of Ephesians, makikita po natin doon sa verse 1, ay sabi doon, "For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles." So sa verse 1, sa Tagalog, dahil dito akong si Pablo, na bilanggo ni Kristo Jesus, alang-alang sa inyong mga Hintil. So nakikita po natin dyan na tingnan nyo muna yung Ephesians 1 to 13. Ipagbubulay-bulayan na natin diretso. So ang title ng ating pag-aaralan ngayon ay Paul, the Prisoners of Christ. Paul, the Prisoners of Christ. Kung mapapansin nyo, ito yung panahon na si Apostle Paul ay na house arrest. So, yun po ang title natin at ang tema po natin, How is Paul as the prisoner of Christ? O kumusta si Pablo bilang bilanggo ni Kristo? So, yun po ang tema natin. At sa pagkakataong ito, hati-hatiin natin ang pag-aaral sa Ephesians chapter 3, verses 1 to 13 para maunawaan natin ang mabuti ang tungkol sa ating kaligtasan. Napag-aralan natin last week ang tungkol sa kaligtasan na kay Kristo. Ngayon ay pagpapatuloy natin ang pag-aaral tungkol sa kaligtasan nating mga Hintil. So, mapalad tayong lahat na mabasa at malaman natin ang liham ni Paul sa mga taga-Efeso. Sa sulat niyang ito, nalaman natin ang plano ng Diyos para sa kaligtasan nating mga Hintil. Take note, hindi ipinaalam sa mga tao nung unang panahon or during the Old Testament. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa mga apostol at propeta. Sa mga apostol at propeta. Dito lang sa panahon ng Panginoong Jesus, sa kasalukuyan, sa New Testament, nireveal ng Diyos. At mapapansin natin, pinili si Pablo upang ipangaral sa mga Hintil ang magandang balitang ito tungkol sa kayamanang di masukat na nakay Kristo Jesus. So yun po ang pagtutuunan natin kasi napakahalaga po nito bilang ito ang ipinaunawa, i-reveal kay Apostle Paul ng Panginoon para mapabilang ang mga Hintil sa kaligtasan na pinangako ng ating Panginoong Diyos. Dahil kasi dati parang nababaliwala. Alam naman natin sa ating mga pag-aaral sa Biblia ay tinuturing na ang Hintil ay isang aso, katulad ng aso. Pero dito sa pagkakataong ito, nireveal kay Apostle Paul na kabilang din pala tayo sa kaligtasan bilang mga Hintil. So, ilan sa mga pribilehiyo ng mga Hintil ayon sa chapter 2? Kung aatrasan natin yung passage natin sa chapter 2, makikita po natin dyan mula 16, 17 hanggang 20. Mapapansin po natin, bibigyan po natin ng detalye para lang may idea tayo. Una, yung mga Hintil ayon sa chapter 2 na dating malayo sa presensya ng Lord o malayo sa Panginoon, ngayon ay malapit na sa Diyos kung maniniwala sila. Yun ang sinasabi sa 2:17.
Kung maniniwala sila, sila'y mapapalapit sa Diyos. Pangalawang point doon, na ang lahat ng maniniwala ay pantay-pantay sa kaharian ng Diyos at miyembro ng kanyang pamilya sa 2:19. Kumbaga, lahat ng mga naniniwala ay pantay-pantay sa kaharian ng Diyos. So naniniwala kanino? Sa Panginoong Jesus. Kasi nandoon ang revelation ng kaligtasan natin. So, 3 puntos na ang lahat ng mga mananampalataya nasa iisang katawan, body of Christ, sa 2:16. At tayong ngang mga hintil ay mga batong buhay din sa templo ng Diyos. Yun ang binanggit sa 2:20 ng Ephesians. So, magandang balita ba ito para sa mga hintil? Hindi lang magandang balita, kundi napakagandang balita para sa mga hintil na nagkaroon ng pagkakataon na makasama sa body of Christ or sa kaligtasan na ipinangako ng Diyos. So, kaya dito ni-reveal kay Apostle Paul na hindi lang yung mga Hudyo, kundi maging tayong mga hintil ay kasama sa kaligtasan na pinangako ng Diyos. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay nasa sa chapter 3. So, itong chapter 3, nagsimula si Paul sa hangaring manalangin para sa iglesia sa Efeso. Sabi niya sa verse 1, for this reason. Pero kung mapapansin nyo, hindi natuloy yun. Bakit? Itinuloy niya muna ang nasimulan niyang topic sa chapter 2 tungkol sa kalagayan ng mga hintil kung sila ay mananampalataya. Na ituloy niya ang kanyang hangarin na ipanalangin ang mga taga-Efeso sa verse 14. Kung binabasa nyo yan, kaya hindi ko na kanina binasa, kumbaga lagi na nating binabasa niya, kaya dapat tingnan nating maigi yan. Na doon niya sa verse 14, tinuloy ang kanyang panalangin. Dito pa rin sa ating passage sa chapter 3, ngayon, makikita natin na kung gusto kong mangaral tungkol sa pahayag ni Pablo sa Efeso chapter 1. So, titingnan natin ang talatang chapter 3 verse 1. Ito, iginigiit ni Pablo ang kanyang pagkakakilanlan bilang a prisoners of Christ o isang bilanggo ni Jesucristo. So, tinutukan niya dyan na kahit mapapansin nyo, kahit na ang nagbilanggo sa kanya ay mga Romans, pero ang sabi niya, hindi ako bilanggo ng mga tao, kundi bilanggo siya kay Kristo. So gusto kong pag-aralan natin ang mga pananaw ni Pablo bilang isang bilanggo na kahit nakakulong ay hindi napigilan upang gampanan ang kanyang calling sa Panginoon. Yun ay ang to be an apostle to the Gentiles. So kung mapapansin nyo ito, kahit na si Pablo, siguro eye-opener ito sa atin. Kahit sa Pablo ay nakakulong, kung tutuusin ay pinigilan talaga ng kaaway. Kumbaga siya ay kinontrol. Pero kung mapapansin nyo dito sa kanyang mga sulat, hindi siya napigilan. So how much more sa atin? Pandemic lang, napipigilan na tayo. Ito si Pablo, makita mo. At naway ang mga pananaw na ito ay magsilbing inspirasyon sa bawat isa sa atin na kung dumaan man tayo sa mga ganitong kagipitan, ay hindi tayo panghihinaan ng loob, kundi matapang pa rin natin itong haharapin ng may pagtatagumpayan. Amin pa ba dyan? Ang una nating pag-uusapan ay tungkol sa pagkabilanggo ni Pablo ayon sa plano ng Diyos. So, point 1 natin, Paul was imprisoned for God's purpose. Si Paul ay nabilanggo ayon sa plano ng Diyos. So, makikita po natin na minsan marami tayong plano, pero ang nasusunod ay ang plano ng Diyos, di ba? So, actually, noong isinulat ni Paul itong letter to Ephesians, siya ay nakakulong or house arrest sa Rome. Paano siya nakarating sa Roma? Mula sa Jerusalem, sa Acts chapter 21, pinagbintangan siya ng mga Hudyo na nagsama ng hintel. So, si Trophimus sa kanilang templo na hindi naman ginawa ni Pablo. Kung mapapansin natin dito, tingnan nyo kung gaano kahamak o karumi ang tingin ng mga Hudyo sa hintel.
Wala naman siyang kasalanan kung tutuusin doon pag review nyo yung Acts chapter 21. So, bawal ang mga hintil sa loob ng bahay-sambahan ng mga Hudyo. So, alam natin yan na, di ba, may division yung, yung sambahan na yon. So, itinuturing silang napakarumi. Ayon, pinagbibintangan nila si Pablo at siya ay hinuli. Sinampaan ng kaso na nanggugulo sa bayan. So sinubukan siyang patayin, ngunit sumailalim siya sa proteksyon ng mga sundalong Romano. Obligado ang mga Romano na protektahan siya dahil siya ay isang mamamayang Romano din. At walang katibayan ang kanyang pagkakasala. So sa katagalan, ipinadala si Paul sa Cesarea at mula Cesarea sa Cassia, pinadala sa Roma upang doon litisin sa ilalim ng emperor ng Roma. So itong ating pag-aaral ngayon parang historical event. At ito ang dahilan kung bakit nakarating si Paul sa Roma. Nang dumating siya sa Roma, hindi siya inaasahang i-house arrest siya. Siya ay tumira sa isang inuupahang bahay. Sa bahay na yon, malaya siyang gumalaw sa maghapon, ngunit sa gabi ay kinakadina siya ng mga sundalong Romano upang hindi siya makatakas. So napakalupit. Kumbaga, hinahayaan siya, malaya siyang gumalaw sa umaga, pero pagdating sa gabi, kailangan ikadina kita, baka makawala ka. So, ganon, kahirap ang buhay ni Apostle Paul. So, bilang bilanggo, hindi ito madali para kay Paul. Akalain nyo, nakakadina siya sa gabi. So, isipin natin ang ating buhay. Halimbawa, may pupuntahan tayo sa isang lugar, hindi naman yun ang ating sadya, pero nahumantong ka sa ganung kalagayan. Ano sa tingin mo? Anong pakiramdam mo? Di ba napakahirap? So makikita natin dito sa buhay ni Pablo at paalala sa bawat isa sa atin na hindi lahat ng plano natin sa buhay ay nangyayari. Amen po ba? Hindi lahat na plano mo ay nangyayari. Kay Pablo siguro hindi niya inakala na makukulong siya pagdating niya sa Roma. Ang alam niya, dahil siya inutusan ng Diyos na ipangaral ang mabuting balita sa mga hintel, baka nasa isip niya ay pagdating niya sa Rome, itatayo siya sa harap ng maraming tao at mangangaral. So ganun po ang nangyayari. Ang akala natin, kung tayo ay imbitahan ka, magpipreach ka, ang buong akala mo ay nandoon ka sa magpe-preach ka sa kanila. Pagdating doon, ang nangyari pala sa iyo, bigla kang hinuli at kinulong. Ano sa palagay nyo? Siguro ang iisipin mo, ano ba ito? Bakit nangyari sa atin? At so ito ang nangyari kay Pablo. Hindi niya inaakala na makukulong siya pagdating niya sa Roma. Siyempre ang purpose niya, di ba, may journey siya, first, second, and third journey. Ang alam niya, dahil siya ay inutusan ng Diyos na ipangaral ang mabuting balita sa mga hintel, baka nasa isip niya na pagdating niya ng Rome, itatayo siya sa harap ng maraming tao at mangangaral. So, ano sa tingin nyo? Pag ganyan ang inutusan ka ng Panginoon, tapos pagdating mo dun sa lugar na yun, ay ganyan na nangyari sa'yo. Kumusta ang kalagayan mo kaya? So, maging ang emperor na si Caesar at mga miyembro ng Senado ay kanyang mapapangaralan ng mabuting balita. At naiisip niya siguro na marami ang tatanggap sa Panginoong Hesus. Ngunit kabaliktaran na nangyari. O paano yun? Saka bilangguan ang kanyang bagsak. Paano ngayon bilang isang Kristiyano? Itong naranasan natin wala pa sa kalingkingan ito. Kumbaga pinapaalala na sa atin sa salita ng Panginoon, pero tayo ay parang baliwala lang. Itong nangyari kay Paul, dito pa lang may basihan na tayo na hindi lahat na ninanais mo ay yun ang mangyayari. Minsan kabaliktaran yan. So ito ang katotohanan ng buhay, di ba? Ang landas ng buhay ay hindi kailanman dadalhin tayo sa kung saan landas natin gusto. Karamihan sa mga nangyayari sa atin ay hindi natin plinano, kundi plano ng Diyos for a purpose. So, ito, hindi na tayo pupunta sa mga verses, makikita natin na pag binasa mo, kasi usually ang tinatalakay ni Paul doon, puro lang doon sa pag-reveal ng magandang balita patungkol sa kaligtasan ng mga hintel. So, mapapansin natin
na minsan maganda, may sinisit up tayo na plano, ganito ang gagawin natin for a purpose of evangelism, kung ano man mga bagay yan. Pero ang problema dyan, minsan kung yung plano natin, sabi nga, yun ang pinaplano natin pero ang Diyos ang nagpapatupad. So paano ngayon yun? Na pagdating pala doon, kabaliktaran ang nasa isip mo, kondisyon na yun ang gagawin mo pero pagdating sa dulo, iba pala. Kaya yung mga napag-usapan nga natin na sa tao ay maganda na yun ang kanyang gusto pero sa dulo pala noon ay kapahamakan. So halimbawa, ito na lang, sa pag-aasawa. Minsan, karamihan sa mga napapangasawa natin na hindi talaga yung gusto nating mapangasawa. Di ba? Minsan ganon. Tama po ba? Minsan sa trabaho, nag-aral ka ng medicine. Pero ang naging trabaho mo ay teacher. O, tingnan mo. Minsan gusto mo magbakasyon. Sa Japan o kung saan man lugar. Pagdating doon, sa kulungan pa lang yung bagsak dahil illegal pa lang yung entry. O ano ngayon? Marami akong kakilala nangyari ng gano'n. So, yung pala, yung nabiktima ka ng illegal recruiter. Paano yun? Ang plano mo ay magsaya pero kalungkutan ng iyong nakaamtan. May mga pagbabago sa mga napaplano natin. So, kaya nga, lagi tayong nananalangin na bago gawin ang mga bagay, ay kailangan isang guni sa Panginoon at dapat nakikinig tayo sa revelation o sa conviction ng Panginoon sa atin kung itutuloy o hindi. Kumbaga, sabi nga ng iba nga ganun talaga sa negosyo. Pag umpisa ng negosyo mo ay ano ka muna, matatalo ka. Pero mayroon naman, kung ikaw ay maingat, inaaral mo muna, hindi ka na malulugi. Kumbaga, kikita ka na kaagad. So, kung sigurado at gusto mo at maging maayos, ilapit mo sa Panginoon. Pero kung gusto pa rin ng Panginoon na dumanas at dumaan ka sa ganong sitwasyon, wala kang magagawa. Kasi yun ang ninanais ng Panginoon para sa'yo dahil yan ang plano ng Diyos for a purpose. So, paano? Kung ang lahat na nangyayari sa ating buhay ay ayon sa plano natin, saan kaya mapupunta ang buhay natin? Sa kapayapaan o kaguluhan? So kung lahat ng plano mo ay yun ang nasusunod, saan kaya pupuntahan natin? Sa kapayapaan o sa kaguluhan? Sabi ng Proverbs 14:12, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. So kung yun ang mga plano natin sa buhay, yung Proverbs 14:12, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. So, Proverbs 27:1, huwag ipagyabang ang araw ng bukas, pagkat di mo alam kung ano ang magaganap. So, kaya insertion natin ito, gawa na ito ang, kumbaga ito nagsusuporta na verses mula doon sa mga iba pang book ng Bible. At makikita natin na wala kang magagawa kung ang desisyon ng Panginoon ay ang gustong mangyari sa buhay mo. So wala ka. Kaya huwag tayo magbayabang dahil hindi natin alam ang bukas. At huwag mong pipilitin ang kagustuhan mo na sa tingin mo ay matuwid at ang hahantungan pala nito ay kamatayan. So, bakit? Alam natin na ang tao ay limitado ang kaisipan. Limitado ang pag-iisip ng tao. Kaya kailangan natin ang ipagkatiwala sa Diyos ang ating buhay na nakaalam ng lahat ng bagay. Kung ang tao ay may finite mind o limitado, ang Panginoon ay may infinite mind. Ang Diyos ay limitless or unlimited ang kanyang kaisipan. So, lahat ng ating gagawin, isangguni natin sa Panginoon. Kasi yun ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil kung ang gusto natin ay yung ninanais natin, syempre naman ang feeling natin. Kaso nga itong flesh na ito, ang hilig nito ay makamundo at makasanlibutan. Kaya talaga, akala nitong flesh na ito, tama yung ginagawa niya. Pero sa harap ng Panginoon ay hindi pala tama yan. So balik tayo kay Paul.
Ang pagkabilanggo ni Paul ay pagkilos ng Diyos sa buhay niya. Nabilanggo siya dahil yun ang nararapat. Parang mahirap paniwalaan, pero yan ang totoo. Inilagay siya ng Diyos sa bilangguan upang mapalawak niya ang kanyang ministeryo. Kung iisipin mo, paano mapapalawak? Nakakulong. Kakaiba talaga ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Ang alam natin na hindi mabuti. Yun pala ang mabuti para sa atin. So, napakalalim ng dito. Pero, ganun pa man ang nangyari. Hindi nagreklamo si Paul. Sumunod lang siya sa plano ng Diyos sa buhay niya. Sana po ganyan din ang ating pananaw. Kaya ito, bilang halimbawa sa buhay ni Paul, sana gandun din natin makamtan or ma-absorb ang pangyayari sa buhay ni Paul. Huwag yung puro na lang comfort zone ang ating gustong mangyari sa ating buhay. So kaya napakahalaga ang pagtitiwala sa mga plano ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, tayo ay nasa ilalim ng kanyang direksyon. Siya ang nagpapasya kung saan tayo dadalhin ang landas ng buhay. Kaya wala tayong gagawin kundi ang magtiwala sa mga plano niya sa buhay natin. Tama po ba? Wala tayong gagawin kundi magtiwala sa kanyang mga plano. Sabi ng Proverbs 3, verse 5 and 6, "Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin." So, ang ganda ng Proverbs 3, 5 and 6 na dito, mapapansin po natin na sa kayawi lang tayo magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa iyong sariling karunungan. Kasi minsan, nalalasing tayo sa sarili nating karunungan. Pero, hindi natin alam. Sabi nga, that is wisdom of this world. Pero kailangan natin yung wisdom from above. Dahil ito ang mas matagumpay sa lahat ng ating pagpapasya at lahat na direksyon ng ating buhay. Sabi nga ng verse 6, sa lahat ng iyong gagawin, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. So, there is a guidance of God doon sa tinatahak mo. Kung yan ay ibibigay mo sa Kanya lahat na iyong plano, lahat na iyong gagawin. So, sabi sa 69, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. So, di ba? So, ikaw nagbabala ka. Ikaw ang nagpaplano. But si Yahweh ang nagpapatupad ng mga bagay na yan. So, hindi, pag sinunod mo ang kagustuhan mo, mawawala ka. So, topical type tayo Medyo ito. Ano man ang kalagayan natin sa buhay sa ngayon, ano man ang ating mga narating na, dapat hindi mawawala ang ating tiwala sa Diyos. Dahil kung mawalan tayo ng tiwala, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan at kagalakan sa buhay. Isipin natin, pinahintulutan ng Diyos ito sa buhay natin dahil meron siyang layunin. So kung mapapansin niyo yon, hindi lahat na plano ni Paul, do sa Panginoon lahat yon, pero ando doon ang pagbabago ng direksyon ng plano ni Paul. Kumbaga, ang plano ng Diyos ang nasusunod sa kanyang buhay. So, isipin din natin sa sariling nating kalagayan sa kasalukuyan. Lahat ito ay pinahintulutan ng Diyos ito sa buhay natin dahil mayroon siyang layunin. So, siguro kung walang layunin sa iyong Panginoon, hahayaan ka na lang sa gusto mo. Pero hanggat may layunin siya para sa iyo, at mayroong, sabi ko kanina doon, yung purpose, may for a purpose, ay talagang ang gagawin ng Panginoon dyan, iaayon ka doon sa gusto niya mangyari sa iyo. So si Paul, kahit na nakakulong, ginampanan pa rin niya ang pagkatawag sa kanya. Ano yon? To share the word, the good news to the Gentiles. Dahil ito ang plano ng Diyos sa buhay niya. So, tayo ba? Ano bang pagkatawag sa atin? So, kahit ba ano bang kalagayan natin, pinagpapatuloy ba natin yan? O nawala na rin? Sinubukan lang tayo ng simpleng pandemic. Ngayon, nagpatuloy ka pa ba?
doon sa pagkatawag sa'yo. So, tingnan po natin ang mabuti yan dahil ito, napakasimple pa lang nang dumating sa atin. Ay yung kay Paul, pinigilan na mismo. Hindi na siya makalabas. Pero, nagpapatuloy siya sa pag-share ng salita ng Diyos. Sana sa kasalukuyang ganun tayo, no? Kahit na kinukulong ka na, nagpapatuloy ka pa rin pag-share ng Word of God. Katulad itong nangyayari, nakakapag-share pa rin tayo kahit nakakulong tayo eh. Di ba? Hindi naman napigilan eh. Doon, nakikita sa video, sa internet, nagpapatuloy ka, walang tigil, kahit nakakulong. So, yun po ang kailangan natin, na dumating man ang punto, hindi ka nawawala. So, ito po ang pangalawa nating pag-uusapan, ay tungkol sa dahilan kung bakit siya nakulong. Paul was imprisoned for the sake of the Gentiles. Ito na. Kaya si Apostle Paul nakakulong dahil sa mga hintil. Kasi siyang inutusan ng Diyos na mangaral dun sa lugar ng hintil. So para puntahan niya ang hintil. Ito yung verse 1. For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ, for the sake of you Gentiles. So, ang tinutukoy dito, na kakulong siya, prisoner of Christ, hindi prisoner ng lugar na yun. Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Kristo Jesus, alang-alang sa inyong mga hintil. So, kaya nakulong siya dahil sa pangangaral niya ng mabuti, magandang balita na nireveal sa kanya ng Panginoon para sa kaligtasan ng mga hintil. Mantakin mo yun. So kung ikaw ang binigyan ng authority ng Panginoon para ipangaral mo yung magagandang balita doon sa mga tao na para maligtas sila at pagdating mo doon, biglang nabago ang direksyon ng buhay mo, titigil ka na ba? O ipagpapatuloy mo? Dahilan sa yan ang binigay na task sa iyo ng Panginoon. So anong gagawin mo? Titigil ka na lang ba? Ayaw mo na ba? Ayaw mo na ba sumunod doon sa pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Na ang gagawin mo ay magtatampo ka. Bakit mo ako pinabayaan? Di ba ito yung gusto mo mangyari sa akin? Pagdating dito, bakit ganito nangyari sa akin? O, di ba? Ganun tayo, mareklamo tayo. Pero di natin alam, kasama pala sa purpose yan ng Panginoon. Binibigyan tayo ng mga hadlang para gamitin natin ang isip natin na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kung anong kaparaanan na maisa sa katuparan mo pa rin ang magandang plano ng Diyos kahit na may humadlang sa'yo, kahit na pinigilan ka pa, dahil binigyan ka ng sapat na talinuhang karunungan na nagmumula sa Diyos, makakagawa ka pa rin ng paraan. Dahil we created according to the image. Anong image yun ng Panginoon? Yung karunungan, kaalaman, pinagkalooban niya tayo. Kaya nga sabi ng Scripture, we have the mind of Christ. May mga paraan, karunungan, kaalaman. Minsan nga, pag nahirapan tayo sa trabaho, doon tayo humihingi ng karunungan. Dito, nahadlangan lang tayo sa pandemic. Hindi na tayo naghihingi ng karunungan kung paano isa sa katuparan natin ang pagpapatuloy ng pangangaral ng salita ng Diyos. So, praise God. So, Paul was imprisoned for the sake of the Gentiles. Yun ang sinabi dun sa verse 1. Dahil dito, akong si Pablo na bilanggo ni Kristo, alang-alang sa inyong mga hintil. Napakaganda. So, sinabi ni Paul, dahil dito, akong si Pablo na nabilanggo ni Kristo, alang-alang sa inyong mga hintil. So, nais ni Paul na malaman ng kanyang mga mambabasa o kaya sa Efeso na kaya siya naroon sa Roma dahil sa kanila. Sinugo siya ng Diyos upang dalhin ang Ebanghelyo sa mga hintil. Isa na doon ang church ng Efeso. So, ito lang, pinapaalala sa kanila, sa sulat ni Apostle Paul, na kaya ako nandoon sa Roma para dalhin ang magandang balita. Sinugo siya ng Diyos, dalhin ang Ebanghelyo sa mga hintil. At isa na doon ang church ng Efeso. So, ano ang nangyari kay Pablo habang siya ay nasa kulungan? Ito ang maganda. Kaya narrative ang ating
Nang si Paul ay naaresto at isinakay papuntang Cesarea at pagkatapos ay sa Roma, inaakala ng mga Hudyo na tapos na sila kay Paul. Kasi ang may kagagawa nito yung Hudyo eh. Pinigilan siya. O ito, pigilan natin para hindi na magpatuloy ang pangangaral ni Pablo. So, napatahimik na nila si Paul sa kanyang pangangaral. Yun ang akala nila. Ngunit, ang kanilang pagkamuhi labang kay Paul ay mayroong isang nakakagulat na epekto. Ano itong epekto? Dahil nakakulong, maraming oras si Pablo sa pagsusulat. Ginamit niya ang oras na yon upang sumulat sa kanyang mga naitatag na iglesia sa maraming lugar. Tingnan mo. So, dinala siya ng Panginoon doon, nakulong siya, pero yung pagkakulong niya ay mas nagbigay ng napakagandang pagkakataon. So yun ang isipin natin, ang akala natin, pag nakasalubong tayo ng problema sa buhay, minsan umaaray na tayo kaagad at tinatamad na tayo magpatuloy. Hindi mo alam na linagyan ka ng Panginoon ng ganong sitwasyon sa buhay mo para ngayon umandar ang pag-iisip mo. Magamit lahat yung resources na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Pero minsan tayo andali madaya, no? Pero praise God naman, hindi naman tayo ganun dito eh. Nakakapag-isip pa rin, di ba? Ginamit niya ang oras na yon upang sabihin sa mga tao ang tungkol kay Jesucristo. Maging ang ilan sa sambahayan ni Cesar ay naligtas. Philippians 4:22, sabi doon, ang lahat ng mga banal ay bumati sa iyo, lalo na ang mga sambahayan ni Cesar. Mantakin mo yun. Dahil sa pagsusulat niya, ay maraming naligtas. Pero nakakulong siya. Kaya sabi niya, hindi hadlang ang pagkakulong sa kanya. Kahit nakakulong siya, nagpapatuloy ang pagbabahagi niya ng salita ng Diyos. So, praise God sa ganung sitwasyon. Wala pang internet noon. Wala pang, wala pang itong mga Zoom or anong mga komunikasyon. Pero, ginamit ang pagsusulat niya para makarating doon sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. So kung mapapansin nyo, ito yung mga sinulat ni Apostle Paul. Among Paul's 13 epistles, 4 doon ay ang prison epistles niya. Ano itong 4 na sinulat niya nung nasa kulungan siya? Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon. Mantakin mo yun. Doon nabuo itong 4 na ito na book doon sa loob ng kulungan. So, hindi niya sinayang ang oras, panahon, na kahit pinigilan siya, may ginagawa pa rin siya para sa Panginoon. Dahil siyang pinagkalooban ng Diyos na apostle to the Gentiles, na kailangang gampanan niya yon para maibahagi ang magandang balita doon sa mga hintil. At kahit na pinigilan siya, patuloy pa rin isinasakatuparan niya ang pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. At ito, makikita natin sa buhay ni Apostle Paul bilang halimbawa na pag tayo man ang nakalagay sa ganung kalagayan, na katulad ni Apostle Paul, dapat magbigay ng encouragement sa atin, alalahanin natin ang nangyari kay Apostle Paul. Na hindi siya tumigil. Dahil pag ikaw ay lumapit sa Panginoon, humingi ka ng tulong sa Kanya, bibigyan ka ng kaalaman, karunungan kung paano mo maipagpapatuloy yung Kanyang sinimulan sa iyo kahit ikaw ay hinadlangan ng sanlibutang ito. Mayroong gagawin ng Panginoon. Kung mapapansin nyo, di ba nung nangangaral sina Peter, nung kinulong din sila sa Book of Acts, ano nangyari? Humingi sila sa Panginoon. Nag-awitan sila. Walang gitara doon. Walang magaling kumanta doon. Pero nanalangin at siguro pinupukpok lang yung rehas na yon. Anong nangyari? Di ba may ginawang Panginoon? Di ba pinakawalan sila at naligtas pa yung jail guard? So, lahat na yan, may purpose ang Panginoon. Kung ikaw ay tapat na sumusunod sa kanyang kalooban at hinadlangan ka at may nangyari sa iyo ng ganon at patuloy yung pananampalataya, katapatan mo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pag hingi mo sa Panginoon, sigurado may gagawin ng Panginoon dyan.
Yung po ang itanim natin sa isip natin, huwag po tayong matakot, huwag po tayong mawala ng pag-asa na pag dumating ang mga panahon na yon ay titigil ka na rin. Dahil, ay, baka ganito ganon, baka ganyan, ay puro tayo ganon. So, aywan, kung hindi tayo maging matatag dyan, sa atin din ang balik lahat ng consequence sa buhay natin. So, lahat ito ay naisulat niya habang siya ay nakakulong sa Roma. So, 4 na books niya yun. Ang ginawa ng mga Hudyo ay nakatulong ng malaki upang mailagay si Paul sa isang posisyon na kung saan ginamit si Pablo ng Diyos upang maiparating sa mga hintil ang mga salita niya. Biro mo yun. Doon siya kinulong sa lugar na yon at lalo pang na-spread niya yung magandang balita sa pamamagitan ng pagsusulat niya. Ginamit ng Diyos si Paul upang maitatag ang isang napakahalagang pundasyon para sa mga iglesia. So kaya lahat na kanyang sinulat, lalong tumatag pa yung mga hintil sa kanilang pananampalataya, sa pagtitiwala sa Panginoon. So sa pamamagitan ng nakulong siya sa lugar na yon, doon ngayon nangyari ang mga pahayag ng Panginoon sa kanya na naisulat niya, na isakatuparan niya, at nakarating doon sa mga hintil. Biro mo yun. So, ang akala natin wala ng paraan. Kung tayo, wala na. Huwag ka na magsusulat. Baka mamaya, makita ka ng gwardiya dyan. Baka mamaya, pukpukin ka o ilipat ka pa sa ano. Ay, huwag ka nang magsulat. Delikado. Pero si Apostle Paul, ando doon, tinuloy yun. Tunay na ginamit ng Diyos ang pagkabilanggo ni Paul upang mapalawak ang kanyang ministeryo, lalo na sa mga hintil. Kung malaya si Paul na gawin ang nais niya, baka kung saang lugar naroroon si Pablo upang mangaral. Ngunit dahil sa pinangungunahan ng Diyos ang takbo ng kanyang buhay, napunta si Paul sa kung saan nais ng Diyos. Napunta siya sa lugar na maaari niyang gawin ang pinakamaganda. So ito po ang pinakamaayos sa lahat. Kumbaga, kung sariling desisyon yun ni Apostle Paul, walang mangyayari sa buhay. Masaya ka, masaya dito sa sanlibutan. Pero yung pinapagawa sa inyo ng Panginoon, sa iyo ng Panginoon, ay hindi mangyayari kasi sumusunod ka sa kagustuhan mo, hindi sa kalooban ng Diyos. So dito, nakita natin ang buhay ni Paul na kahit napigilan siya ng sanlibutan, hindi siya nagpapapigil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pinigilan siya. Gumawa siya ng paraan. Binigyan siya ng karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagsulat, lalo pang kumalat ang salita ng Diyos. So dito natin makikita na walang imposible sa Panginoon. Yan yung sinasabi natin na walang imposible sa Panginoon. May mangyayari, may gagawing paraan ng Panginoon para ma-fulfill ang kanyang plano. At yun, makikita natin sa buhay ni Apostle Paul na makikita natin to bilang encouragement sa ating buhay. Na kung tayo ay dumanas ng similar to this problem na nangyari kay Apostle Paul, nakita na natin ang solusyon, na mayroong solusyon, mayroong gagawin ng Panginoon. Ang kailangan lang doon ay talagang tapat ka sa pagsunod sa kanyang kalooban at nananampalataya ka at buong puso mong binibigay ang buhay mo sa Kanya, buong puso at kaisipan. So kaya, nangyayari ang magandang plano ng Diyos sa buhay ng isang tao. So, alam ba natin na kung saan tayo naroroon, ay doon tayo dinadala ng Diyos? Dahil doon niya tayo magagamit at doon natin siya mabibigyan ng karangalan. So, kung saan ka dinala, saan ka ba dinala ng Diyos? Doon ka niya gagamitin. Parang ang isang bagay, ang isang tanim, itinanim mo siya doon sa lugar na yon. Gagawin ba, bukas bunutin ko ulit, ilagay ko na naman dito. Bukas na naman bunutin ko, ilagay ko doon. Anong mangyayari doon sa isang pananim na yon? Kung ikaw Kristiyano, palipat-lipat, punta ka doon, tatanim ka, mamaya lipat ka doon. May mangyayari ba sa buhay mo? So, kung malalaman natin na kung saan tayo dinala ng Diyos, ibig sabihin, doon niya tayo gagamitin. Doon natin siya mabibigyan ng karangalan. Doon tayo lalago at mahuhubog para sa kanyang kaluwalhatian.
Tama ang pinaglalagyan niya sa atin. Ang pinakamagandang bagay na maaari nating gawin ay matutong lumago kung saan tayo nakatanim or grow where we are planted. Kasi kung ang gagawin natin, ando doon tayo, parang ano ba yung grasshopper, lokton, lundag papunta sa kabila, walang mangyayari dyan. Hindi ka lalago. Kumbaga kung saan ka tinanim, doon ka mamunga. Doon ka dapat magamit. Marami. Kaya na-discuss natin dati yung universal at saka local churches. So, ganito doon. Kung saan ka nilagay ng Panginoon, doon ka magpagamit. Yan ang nangyari kay Pablo. Dinala siya ng Panginoon sa Roma kung saan siya nararapat ang maging apostle to the Gentiles. So, tingnan mo, kung sa mata ng tao, nararapat ba yan? Nakakulong nga eh. Pero, kasama yun sa plano ng Diyos. Huwag kang tatanggi. Huwag kang pipili. Ay, nahirapan ako doon. Lipat na naman ako dito. Ay, hindi ako pinapansin doon. Hindi ako kinakamayan doon. Punta na naman ako doon sa kabila. Anong mangyayari sa'yo? So, hindi po ganoon. Ang kailangan natin, kung saan ka nilagay ng Diyos, hindi ka man pansinin doon, magpalago ka sa Panginoon. Siyempre naman, lahat naman siguro na church, ang tinuturo niyan, magagandang, yung ikabubuti ng lahat ng Kristiyano. Hindi sa ikasasama. So, magpalago ka. Mamunga ka doon. Magagamit ka doon. Tingnan mo, kahit ka hindi ka pansinin, ay pinapansin ka naman ng Panginoon. Bandang uli, sila na ngayon ang papansin sa iyo. Diba? So, nakapagbahagi si Pablo ng mabuting balita sa Roma, a Gentile nation. Makikita po natin sa Philippians 4:22 says, all the saints salute you. Chiefly, they are that of Caesar's household. Makikita mo siya, nagsabi pa yung doon sa mga sa sambahayan ni Caesar. So nakakulong siya dahil yun ang plano ng Diyos sa kanya. Para magkaroon siya ng sapat na oras upang makagawa ng maraming sulat para sa iglesia. Mantakin mo yun. Yung pala ang purpose noon, kinulong ka para magpahinga ka at makapag-isip, bigyan ka ng karunungan ng Panginoon para isulat yung magandang balita para doon sa bansang yun, sa lugar na yun, para maligtas yung mga tao doon. Mantakin mo yun. Kasi kung hindi siya inilagay doon, baka kung saan-saan siya, na wala naman ang direksyon niya, hindi naman maayos. So, tingnan mo magandang plano ng Diyos. Bakit ka nilagay doon? Bakit ka tinigil dito sa burning bush? Bakit ilan na lang kayo dyan natitira? Kasi nga hinuhubog yung mga natitira eh. At yung mga nawawala, hindi na nagtatagumpay kasi ayaw na nilang makinig sa salita ng Panginoon. So, mahirap kung tayo man ay dumating sa mga pagsubok na gano'n. Sabi nga natin, may purpose ang Diyos. Dito sa buhay ni Apostle Paul, napakagandang aralin ito. At makikita natin, makakakuha tayo ng mga kaalaman kung bakit nagkakaganon ang buhay ng isang Kristiyano. So nakakulong siya dahil yun ang plano ng Diyos sa kanya para magkaroon siya ng sapat na oras upang makagawa ng maraming sulat para sa iglesia. Sabi niya sa kanyang mga kapwa Hudyo sa Roma, nasa Acts 28:20, nakagapos ako sa tanikalang ito dahil kay Jesus na siyang pag-asa ng Israel. Diba? Napakaganda. So, kung mapapansin po natin na nakagapos si Apostle Paul dahil nga sa bilang mapapansin natin yon, anong sabi niya doon? Dahil kay Jesus na siyang pag-asa ng Israel. So, binibigyan niya dito ng puntos na prisoner siya ni Kristo. Kung mapapansin niyo yung introduction niya doon sa verse 1, kanina, na sa verse 1 ng Ephesians 3, na talagang siya ay bilanggo kay Kristo. Hindi binilanggo doon sa lugar ng pinagkulungan sa kanya, kundi siya ay bilanggo kay Kristo. Pero itong kagandahan dito, bilang isang bilanggo, ay hindi napipigilan ang paghahayag niya ng salita ng Panginoon. So, mapapansin po natin dito na si Apostle Paul ay kahit anong gawin mong pagpipigil sa kanya, hindi siya napipigilan sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos.
Ngayon, ang question dyan, tayo kaya? Itong sa sitwasyon, sinubok tayo sa pandemic, asa na ang ating spiritual na pagsunod sa ating Panginoon? Tayo ba ay andodong pa ba ang katapatan ng simula ay tinanggap mo ang Panginoong Jesus? Tapat ka pa rin hanggang sa kasalukuyan? Ang makakasagot niyan, tayo rin. At hindi ipagkakailayan kung totoo man yan kasi kita ng Panginoon ang puso isip natin. Sana ba tayo sa sitwasyong ito? Paano kung humaba-haba pa ito? Nasaan na kaya tayo? Habang tumatagal ba ang pandemic ay lalo bang humihina na rin tayo? Yun ang abangan natin. So pangatlo, Paul asserted that he is a prisoner of Christ. Pinaninindigan ni Paul na siya ay bilanggo ni Kristo. Sabi niya sa verse 1 ulit, "For this reason, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles." Sabi niya ulit doon, dahil dito akong si Pablo na bilanggo ni Kristo Jesus, alang-alang sa inyong mga Hintil. So kung mapapansin niyo yung passage na ito, yung mensaheng ito, nakatutok sa pagkabilanggo kay Paul. So pinaninindigan ni Paul ang kanyang pagkabilanggo. So dito po natin makita, inaresto ng mga Hudyo si Paul, ngunit hindi niya nakita ang kanyang sarili bilang bilanggo ng mga Hudyo. Inaresto siya ng Roman authority, pero hindi niya nakita ang kanyang sarili bilang bilanggo ng Roman authority. Biro mo yan. Bagkos, iginigit ni Pablo na siya ay bilanggo ni Kristo. Kahit inaresto siya, hindi niya nakita na inaresto ako. Parang ang hirap paniwalan. Inaresto naman, literally inaresto, pero sa kanya, sa kanyang pangunawa, sa kanyang sinasabi dito, hindi niya inaangkin na inaresto siya. Kasi nga, kung aresto, totally putol talaga ang iyong gawain para sa Panginoon. Pero hindi. Tinutuloy pa rin niya kahit nasa kulungan. So dito natin makikita na kahit ang physical niya binilanggo, ang puso-isip niya hindi nakabilanggo. Ando doon pa rin. Kaya yun ang sabi niya na inaresto siya ng Roman authority pero hindi niya nakita ang kanyang sarili bilang bilanggo ng Roman authority bagkos iginiit ni Paul na siya ay bilanggo ni Kristo. Kung mapapansin nyo, pag binilanggo ka ni Christ, doon ka kay Christ lagi. Kahit na may nagbilanggo sa iyo dito sa physical, hindi pa rin nabibilanggo ang iyong ang physical literally. Makikita natin nakabilanggo pero ang puso kaisipan nasa bilanggo ni Kristo. Kaya lahat na i-reveal ni Christ or ipinapagawa ni Christ sa kanya nangyayari. Nasusunod. So, yun pa makikita natin sa buhay natin na kahit napigilan ka ng sanlibutan to, hindi mo pa rin pinababayaan ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Yung obligasyon mong pinangako sa ating pagsunod sa Panginoong Hesus, dapat hindi mo pinababayaan yan. At kung saan ka nilagay, dapat doon ka manatili. Kasi doon ka niya gagamitin. Tingnan mo, pinaglagyan kay Paul, doon sa kulungan, doon ginamit siya ng Panginoon. Parang kung sa atin, parang pangit ang dating. Pero, kung mapapansin nyo doon, walang imposible sa Panginoon, pangit ang lugar na pinagkulungan sa kanya, pero doon siya ginamit maitili. Nakagawa siya ng 4 na libro para kumalat doon sa lugar ng Gentile nation. So sa buhay natin, saan ka ba pinigilan ng Panginoon? Dapat, nung ikay hinadlangan sa lugar na yon, dapat nagamit ka doon ng Panginoon. Lalo na sa atin na OFW. Saan ka ba naroroong kumpanya? Dapat gagamitin ka doon. Sa bansa na yon. Dinala ka sa Saudi. Dapat gagamitin ka sa Saudi. Matagal kang ikukulong doon. Sa tingin mo ba, di ba? Nakakulong tayo dito Di nga tayo makauwi Hindi nga tayo makauwi isang ngayon di nakakulong ka. Pero dapat, yung puso kaisipan, ng pagkatawag sa iyo ng Panginoon, hindi dapat napipigilan yun. Nagpapatuloy ka pa rin sa pangangaral, katulad ng mga ginagawa natin sa kasalukuyan. Yun ang hindi masayang
yung ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Hindi masayang yung commitment mo sa Panginoon. Hindi masayang yung pangako mo sa Panginoon. Huwag mong sasayangin yan. Dahil pag yan ay nasayang, ikaw ang kawawa. So, mapapansin natin na inaresto siya ng Roman authority pero hindi niya nakita ang kanyang sarili bilang bilanggo ng Roman authority. Bagkos giniit ni Pablo na siya ay bilanggo ni Kristo. Sinabi ni Paul na siya ay bilanggo ni Kristo. Nakita ni Paul ang kanyang sarili na nabubuhay sa ilalim ng pangunguna ng Diyos. Itong pinakamaganda, kung namumuhay ka sa pangunguna ng ating Panginoon, ikaw ang pinakamasaya. Kahit napahirapan ang sarili mo, masaya ka pa rin. May kapayapaan ka pa rin. Naglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Kahit na anong gawin sa buhay mo, sa physical. Kasi ang labanan dito mga kapatid, spiritual na buhay. Itong physical, maiiwan talaga sa lupa ito. Pero yung buhay mo spiritual, yan ang napakahalaga sa lahat. Na huwag natin sayangin na masira o mapariwara dahil sa hindi natin pagsunod sa Diyos. So, ang gawin natin, pagsikapan natin yan, na mapunta tayo doon sa pinangako niya sa atin, na lugar kung saan kasama natin ang Panginoon. So, ito, pinagtiyagaan, pinagsikapan ni Paul. Sabi nga ni Paul sa mga sulat niya na kinalimutan niya yung ibang mga bagay na kanyang mga natutunan. At ito ang kanyang binibigyan ng panahon at kanyang pinagsisikapan. Yung kung paano mabuhay muli doon sa resurrection of Christ. Kung paano na-resurrect si Christ at kung paano siya makarating sa buhay na walang hanggan. Na yun din ang hangarin natin, bawat mga Kristiyano, ito ang hinahangad niya. Yung mapunta sa buhay na walang hanggan. Pero ang tanong, sinisikap ba natin na mapunta roon o gusto lang natin mapunta na walang pagsisikap? Mangyayari ba yun sa isang tao? Tingin ko hindi. Kaya pagsikapan natin, may panahon pa upang saliksikin natin kung paano ang pamumuhay, kung paano ang gagawin para makapunta sa buhay na walang hanggan. Nakita niya ang lahat ng mga kaganapan sa kanyang buhay, ang mabuti at ang masama, bilang bahagi ng banal na plano ng Diyos. Alam niyang hindi siya kayang hawakan ng mga Romano. So ito ang buhay ni Paul. Na nakita niya ang lahat ng mga kaganapan sa kanyang buhay. Di ba marami pa tayong nababasa na binato siya. Kumbaga pinahirapan siya. Pero hindi niya ininda yun. Bakit? Kasi mas gusto niya yung buhay na walang hanggan. Makarating siya sa buhay na walang hanggan. So hindi niya hindi niya ipinagpalit. So sana ang ating commitment sa Panginoon, ang ating pagsunod sa Panginoon ay hindi mo ipagpapalit kahit sa anumang marangyang bagay dito sa sanlibutan. Huwag po tayong pumayag na ipagpalit natin ang mas magandang kalalagyan natin pagdating ng panahon. So ito bilang bahagi ng banal na plano ng Diyos. Alam niyang hindi siya kayang hawakan ng mga Romano. Hindi siya maaring batuhin ng mga Hudyo at hindi siya maaring mapatay ni Cesar. Yung panahon na ito na hindi siya mabato, itong time na ito na na-house arrest siya. Maliban kung ito ay bahagi ng plano ng Diyos para sa kanyang buhay. So kahit anong gawin natin na iwas, kung yan ay plano ng Diyos sa'yo, mangyayari at mangyayari. Kaya huwag mong sabihin na exempted ka na doon sa tingin mo na, hindi ako, iwas ako dyan. Huwag mong sabihin yan. Sabi nga natin, huwag tayong magmalaki. Dahil hindi mo alam kung yan ay ninanais ng Diyos para ikaw ay ilagay doon para maayos yung buhay mo na may nakikita pa ang Diyos na dapat ayusin. Kapatid, maghanda ka dyan. Dahil kung ikaw gusto mo ang puso mo na magamit din sa Panginoon, na makasunod sa Panginoon at gustong magkaroon ng buhay na walang hanggan, at may nakikita pa na dapat ayusin sa iyo ang Panginoon sa buhay mo, ay kahit anong iwas mo, dadalhin ka talaga sa sitwasyon na yon. Bakit? Gusto makita ng Panginoon na mapatunayan mo yon
na maalis yung mga bagay na yan na hindi kayaya sa kanya. So doon tayo susubukin. Kaya nga ang Kristiyano ay tinetesting sabi nga hanggang 7 times purification So minsan ayaw ng Kristiyano na yon. Bakit? Kasi ayaw niyang mahirapan siya. Pero yun ang ninanais ng Diyos para makarating ka doon sa lugar na pagdadalan sa iyo. So, ayos ba mga kapatid? Batik pa ba tayo dyan? Hindi pa ba tayo okay pa ba sa atin yan? So, praise God at makikita natin. Si Paul ay nakabilanggo kay Kristo dahil tinubos siya ni Jesus mula sa kamatayan dahil sa kanyang mga kasalanan at binigyan siya ng isang bagong buhay. So, similar sa ating buhay. Dapat nakabilanggo tayo kay Kristo. Why? Dahil tinubos niya tayo mula sa kamatayan. Dahil sa sa ating mga kasalanan at binigyan tayo ng isang bagong buhay. So si Paul ay bilanggo ni Jesucristo dahil nakasalalay kay Kristo ang kanyang buhay magpakailanman. So ganun din tayo. Hindi niya alintana kung saan siya maaaring akayin ng Panginoon o anumang mangyari sa kanyang buhay. So wala kang magagawa. Tinanggap mo ang Panginoong Jesus bilang personal Lord and Savior. Kaya kung ikaya ay masunurin, sabi ko nga lagi na pag-usapan natin, ang unang hinuhubog sa atin ng Panginoon ay ang maging masunurin sa Kanya. Kasi kung tayo maging masunurin, saan man tayo dalhin ng Panginoon, makakasunod tayo. Pero pag hindi tayo masunurin, gusto man ng Panginoon na dalhin tayo sa napakagandang lugar na paglalagyan sa iyo, sumusuway ka ayaw mo Kaya hindi tuloy natutupad ang magandang plano sa iyo. So, sorry na lang, pero i-relate ko ito sa buhay ni Apostle Paul para makita natin at mabuksan natin ang ating kaisipan at mailagay natin ang buhay natin similar dun sa nangyari sa buhay ni Apostle Paul. Para pagdating, kung dumating man sa buhay natin, alam na natin na yan ang kalooban ng Diyos na tinuturuan lamang tayo ng Panginoon na matutong mamuhay ng ayon sa kalooban niya. Praise God! So, ang pananaw ni Paul patungkol sa kanyang mga pagsubok ay nagsilbing tulong upang lumago siya sa kanyang pananampalataya at magampanan niya ang pinagagawa ng Diyos sa kanya. So, di ba? So, sa mga pagkakataon na yon, umaandar, gumagana, nakikita kung hanggang saan ang iyong pananampalataya. At ganito ang nangyari kay Apostle Paul. Ang pananampalataya niya ay talagang makita, nagampanan niya ang pinagagawa ng Diyos sa kanya. Kung iniisip ni Pablo na ang mga Hudyo, ang mga Romano o maging si Cesar ang may kontrol sa lahat ng bagay, pinanghihinaan na siya ng loob at nawalan na ng pag-asa. Di ba? Kasi kontrolado kung yun ang isip mo, nakatingin ka sa sitwasyon sa kapaligiran mo, ay talagang manghihinang kalooban mo. Pero kung doon ka nakatingin sa pag-asa at sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo, kahit anong dumating na pagsubok sa iyo, hindi ka mawawala ng pag-asa. Hindi ka manghihina. Dahil dito mo makikita kung paano ang Diyos tumutupad sa pangako niya sa iyo. So, kung dito mo, yan ang titingnan mo, yung ginagawa ng Diyos sa iyo. Kaya napakahalaga yung may personal experience ka sa buhay ng Panginoon. Bilang isang Kristiyano, napakaganda yung may personal experience ka kung paano tumutugon sa iyo ang Panginoon. Dahil pagdating sa mga mabibigat na pagsubok, hindi ka manghihina. Kasi alam mong tapat ang Diyos Pero yung gaya-gaya lang, mukhang bumibigay yun. Kasi hindi naman niya talaga naranasan Pero pag naranasan mo, nasubukan mo ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay, sa kabila ng mga napakatinding pagsubok, kita mo kung paano kumilos ang Diyos. Ay kahit saan magpang-abot, hindi ka talaga susuko. Kaya ito po, pag tayo po ay dumating na sa pagkakataon na may mga pagsubok sa buhay, huwag tayong umatras kasi yun ang pagkakataon na makikita mo kung paano kikilos ang Diyos sa buhay mo. Pero kung ang gagawin mo ay aatras ka, paano mo makita ngayon na kumikilos ang Diyos sa buhay mo? Di ba? So ganito nakita natin sa buhay ni Apostle Paul. Kaya napakahalaga ng lahat. Pero dahil alam ni Paul na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat at ang lahat na kinakaharap niya ay bahagi ng plano ng Diyos sa kanya, maaari siyang magalak kahit na sa mga pagsubok. So, lahat ng tao
ay mapapansin natin, pag dumating ang pagsubok na mabigat sa kanyang buhay, dalawa lang ang makikita mo sa kanya. Siya ay titigil na o siya ay magpapatuloy. At makikita natin ang mga tapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, kahit na ano pang gawin sa kanila, hindi po yun tumitigil. Kaya bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus, bilang tayo ay mga mananampalataya, ipakita natin na hindi po tayo mapipigilan ng anumang pandaraya sa ating kapaligiran para lansihin, lituhin tayo sa mga bagay na para patigilin o pahinain tayo sa ating pagsunod o pananampalataya sa ating Panginoon. So makita natin sa pananaw ang pinakamahalaga sa lahat, kumbaga sa English yung perspective, ang pananaw mo sa mga kaganapan sa iyong buhay ang mas mahalaga kaysa mga kaganapan mismo. Yung pananaw. At saan yung pananaw na yan? Pananaw mo sa pangako ng Diyos sa iyo. So halimbawa, may sakit ka, cancer, para maging masaya ka, kahit na nasa ganyang kang kalagayan, tingnan mo ang Diyos. Sino ang Diyos sa buhay mo? Hindi yung nakapokus ka sa sakit mo. Dahil kung sa sakit ka nakapokus, panghihinaan ka ng loob at magagalit ka pa sa Diyos. Di ba? Sisisihin mo pa siya kung bakit pinahintulutan niya na magkaroon ka ng cancer. Diyan nasa subok. Di ba? Minsan, biglang may karamdaman ka, doon ka nakatingin, imbis sa Panginoon. Kaya nga minsan, ito nga mapapansin mo, ang mga Kristiyano, pag nagkaroon ng karamdaman, imbis na pupunta sa church kasi manalangin, mas magandang dahilan pa sa kanila yon. May karamdaman ako, hindi muna ako pwedeng pumunta dyan. Samantala, yung may mga sakit doon mismo na binabanggit sa scriptures, ay pilit na lumalapit sa Panginoon para gumaling. Pero baliktad ngayon ang mga Kristiyano, lalong lumalayo. Hindi muna ako pwede ngayon kasi ganito. Pero kaya naman. So, bahala ka. Yun ngayon, tingnan natin, di mo ba alam na nadadaya ka na ng kaaway doon sa sistema na yun. Pero kung palabasa ka ng scripture, makikita mo ang mga nangyayari nung mga panahon, nung una, na lahat na may karamdaman, linalapit sa Panginoon. Kahit na yung, napansin nyo yung hindi makalakad na binutas pa yung bubong ng 4 na tao. Di ba nilapit sa Panginoon yun? Dinala pa mula sa bahay o sa lugar nila, papunta doon kung saan ang presensya ng Diyos. Ay sa atin, sa lugar na pagdadausan, nandoon ang presensya ng Diyos. Doon mo dadalhin. Ikaw mismo, kaya mo naman maglakad. Kaya mo naman, may lakas ka naman. Hindi ka makarating doon. Ay, masamang pakiramdam mo. Anong pakiramdam? Sipon lang pala. Wala sa ayos. Kaya minsan wag tayo magtaka pag lumala lalo eh. Kasi, ang nangyayari, ayaw mong hilapit sa Panginoon. Dito pwede naman. So, kumbaga, ay saan ba yung pundasyon na dapat doon kayo uugpong? Yan ang tingnan po natin. Kaya, wag tayong pumukos sa doon. Pumukos tayo sa Panginoon na nagbibigay sa atin ng wisdom, knowledge, and understanding kung paanong paraan ang gagawin mo. So, anong sabi sa 2 Corinthians 5:7? We must walk by faith and not by sight. Diba? By faith, not by sight. Lumakad tayo ng may pananampalataya at huwag yung sa sarili nating pananaw tayo nakatuon. So Romans 8:28, lahat ng mga bagay ay nagkakasama-sama para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Di ba? Lahat ng mga bagay ay nagkakasama-sama para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Anong sabi sa James 1:2 hanggang 4? Dapat tayong magalak sa ating mga pagsubok sapagkat tinutulungan tayo nito na lumago sa ating pananampalataya. Kung mawawala tayo sa pananaw na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat
at siya ang may kontrol ng lahat ng buhay, tayo ay mawawala ng pag-asa at hihinto sa ating pagsunod sa Diyos. Yun ang nangyayari. So, to be a prisoner of Christ, ipinagkatiwala natin kay Christ ang ating buhay. Mabuti man o masama ang nangyayari sa atin. Yun ay dahil may purpose siya. Baka pinalalakas tayo sa ating pananampalataya o kaya may pinagagawa siya sa ating kagaya ni Pablo na mas maganda na nakakulong siya upang magawa niya ang pagiging apostle to the Gentiles. So Romans 8:28 makikita po natin, ang ating buhay ay hindi bunga ng pagkakataon, hindi bunga ng swerte, karma o aksidente. Ang mga ito ay ang produkto ng pag-ibig ng isang sovereign God na may kontrol ng lahat ng bagay para sa kanyang kaluwalhatian at sa ating ikabubuti. Sabi nga sa Ephesians chapter 1 verse 11, kami ay pinilit ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Ephesians 1:11. Mapapansin po natin yan. So, anumang nais ni Yahweh, sa langit man o sa lupa at kahit sa karagatan, ang anumang panukala, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Anong version? Psalms 135 verse 6. Ang tungkulin natin, kahit na hindi natin maintindihan ang mga pasanin at mga problema sa buhay na ito, ay ang magpakumbaba sa harapan ng Diyos at tanggapin ang buhay na pinili niya para sa atin. Diba? Tanggapin natin yun. Yun ang pinili ng Diyos sa atin. So, isasama po natin. In summary, sa ating mga pinag-uusapan, how is Paul as a prisoner of Christ? Una, Paul was imprisoned in Rome for God's purpose. Pangalawa, Paul was imprisoned for the sake of the Gentiles. Pangatlo, Paul asserted that he is a prisoner of Christ. So ulitin ko po, ang una, Paul was imprisoned in Rome for God's purpose. Paul was imprisoned for the sake of the Gentiles. Paul asserted that he is a prisoner of Christ. So kung mapapansin po natin ito, ang basihan natin kanina, puro sa verse 1, halos connected yung 1 to 13 doon sa ating napag-aaralan. Kaya halos narrative ang, kumbaga, kwento ng buhay ni Paul kung paano siya ginamit ng Panginoon at yung kanyang pagkakulong doon ay purpose pa rin ng Panginoon para mapalaganap lalo yung magandang balita na ang sinabi nga, ni-reveal sa kanya yung mystery na mula sa Panginoon. Ano yung mystery na yon? Yung kaligtasan ng mga hintil na nung sa lumang tipan ay halos walang kaligtasan na nabanggit sa mga hintil. Subalit pagdating dito sa New Testament, mapapansin po natin na ginamit si Paul ng Panginoon para ibalita sa mga hintil ang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Yun ang pinakamagandang balita na kaparte din pala ang hintil sa Hudyo. Sa Panginoong Jesus, wala nang parihas na. Ang hintil at Hudyo ay magkaisa as a body of Christ na si Christ mismo ang head ng church. Kaya doon ipinakita ni Apostle Paul base sa revelation sa kanya ng Panginoon ang pinakamagandang balita na kaparte ang hintil sa pangako ng Diyos sa kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya po, dapat pong sikapin natin na tayo ay makasunod sa kalooban niya kung paano ang naranasan ni Apostle Paul na naranasan din natin. Kumbaga yung naranasan ni Paul, wala pa sa kalingkingan sa ating mga pagsubok sa kasalukuyan. So kung mayroon man dumating sa ating sa buhay natin ng mga pagsubok, alalahanin po natin ang nangyari kay Apostle Paul na nangyari yon for a purpose. Ang Diyos pa rin, inalaw ng Diyos na mangyari sa buhay niya yon kasi may mas maganda pang magiging resulta sa buhay ni Apostle Paul. So minsan sa atin, nangyayari din yun. Kaya inaalaw din ang pangyayari niyon sa buhay natin para mas makita pa natin kung paano
ang kabutihan ng Diyos na ginagawa niya para sa buhay natin. Kaya salamat sa bawat isa, tayo mong lahat ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, dito sa iyong mga salita na aming naaral ngayong umaga, na tunay, O Diyos, ipinakita mo sa amin ang kalagayan ni Apostle Paul na kung saan siya ay nakulong sa lugar ng mga hintil at itong pagkakulong niya ay hindi naging hadlang sa mga pinapagawa mo sa kanyang buhay, kundi ito po ay nagsilbing panahon upang siya ay magamit pa ng lubos-lubusan sa pamamagitan ng pagsusulat niya patungkol sa kaligtasan ng mga hintil at napakalaking bagay na ito po ay makarating sa mga hintil upang mabuksan ang puso kaisipan nila sa pagtanggap sa Panginoong Hesus na magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa kapanahunan namin, sa oras na ito, na kung saan mo man kami dalhin sa mga bagay na minsan ay hindi namin plinano or iniisip, ito pala ay kalooban mo upang magamit mo pa kami ng lubos-lubusan sa pagsunod sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat sa mga bagay na yan dahil ang pinagkakaloob mo sa amin upang kami ay maging matagumpay, upang kami ay kagamit-gamit, upang kami ay makasunod sa magagandang plano na ihinanda mo bago pa kami dumating sa mundong ibabaw na makasunod sa iyong kalooban. At salamat, Lord, dahil ipinapakita mo sa amin kung paano makamtan ang buhay na walang hanggan. At salamat sa bawat isa na patuloy sumusunod sa iyong kalooban. At ang kahilingan namin, Panginoon, patuloy mo kaming patatagin sa aming pananampalataya. Patuloy mo kaming, Lord, i-focus ang aming kaisipan sa mga magagandang plano mo na ihinanda mo para sa amin. Tulungan mo kami na laging maging matagumpay sa araw-araw ng aming buhay. At patuloy mo kami tulungan na magtiwala lamang sa iyo lagi. Na mangyari lahat yung mga inaasahan namin at inaangkin namin katagumpayan mula sa trono ng iyong biyaya sa pagsunod sa iyong kalooban. Kaya Ama, purihin ka sa umagang ito. Salamat sa ginawa mo sa aming kalagitnaan at maging sa makapakinig ng iyong mga salitang ito. Lord, hayaan mo na mabuksan ang puso kaisipan nila at manumbalik sila at sumunod sa iyong kalooban. Ama, ibinabalik namin ang kapurihan na ito sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Panginoon.